Attention mga SSS pensioners, Holy Week o mahal na araw ngayong Abril 2026. Makakaapekto ba ito sa inyong April 2026 pension releasing o crediting mga pensionado? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Well, ito pag-uusapan natin ang Holy Week o mahal na araw. Kasi nga, patapos na tayo ngayong Marso at ang mahal na araw is first week ng buwan ng Abril. No? Ito po yung pinakamaaga, no? Dahil first week talaga. Kung nakikita nyo sa inyong kalendaryo, ito yung magsisimula sa April 2. That is Holy Thursday, no? April 2, April 3, Good Friday, tapos Black Saturday is April 4, and yung last is April 5, Sunday mga ka-vlogs. So, kung titingnan kasi natin ay medyo compressed o nakadikit sa pension crediting schedule para sa ating mga unang batch SSS pensioners. So, atin pong aalamin kung ito ba'y makakaapekto sa April pension releasing schedule for our SSS pensioners, no? At ito ba'y magkakaroon muli ng pagbabago sa schedule. So, i-discuss muna natin yung atin pong mga first batch, yung mga tumatanggap po ng pension every first day of the month, o yung may mga date of contingency o araw ng kapanganakan, araw ng pagkamatay, magkasakit o pagkabalda mula 1st to 15th day of the month. So, ang original talaga ninyo na pension crediting schedule every month is every first day. So, dapat talaga April 1. Balikan niyo po tingnan ang inyong kalendaryo. Ang April 1 po ay natapat sa araw ng Miyerkules. At uulitin ko, April 2, Huwebes ay Holy Thursday. No? Umpisa po yan sa mahal na araw. Kaya ibig sabihin, ang April 1 po ay Bispiras. No, Bispiras po ng mahal na araw o Holy Week. Kung atin pong babalikan ang mga nangyayari sa mga nagdaang mga taon, kahit sino pa mang presidente yan mga ka-vlogs, no, ng Pilipinas, ay every Bispiras ng mahal na araw o Holy Week ay dinideklara nilang it's either special non-working holiday or half day lamang ang lahat ng government offices and agencies kabilang ang SSS. No? Kung niyo pong naalala, last year, April din po, dineklara po na special non-working holiday para po mabigyan ng sapat na oras, mahabang panahon ang mga government employees na makapaghanda, makapag-uwi sa probinsya, no? Dahil nga po sa mahal na araw, no? Kasi ito din po ang panahon na medyo mahaba-haba ang bakasyon para po sa ating lahat, no? It's time for not only sa paggunita sa mahal na araw, kundi maging panahon na din po ito sa pagtitipon ng bawat pamilyang Pilipino. So, ngayon pong taon, April, no, for your pension crediting, mga first batch SSS pensioners, tentative pa po itong April 1. Kasi antayin natin, no, maybe, kasi today is nasa March 18 pa tayo. Sa third week pa lang, atin pong i-monitor at titingnan ngayong last week o next week, no? Baka po ang Malacanang Palace, no? Baka po ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang April 1 na special non-working holiday. So hanggat wala pa, tentative muna yung April 1 for your April 2026 pension releasing mga unang batch, no? Kasi antayin natin yung proclamation number, yung kopya para ipakita natin sa inyo kung meron man mga ka-vlogs. Kasi kapag nagkataon na ipoproclaim ang April 1 na special non-working holiday,
aatras tayo sa March 31, araw ng Martes, ng inyong April pension releasing. So, ibig sabihin, maa-advance na naman, no? Advance ng isang araw ang pension releasing or crediting ng ating mga unang batch SSS pensioners. Pero uulitin ko ha, antayin muna natin ang proclamation from the Malacanang Palace, no? Kung idideklara ang April 1 bilang special non-working holiday. Anyway, i-update ko naman po kayo sa susunod mga vlogs before the April 1 kung ano po ang status dito sa inyong pension crediting. Well, in short, may pagbabago po, no? Nakakaapekto talaga ang posibleng makakaapekto ang Holy Week ngayong April para sa pension releasing o pension crediting for our first batch. Well, dito sa mga second batch, SSS pensioners na may tumatanggap ng pension every 16th day of the month o may date of contingency from 16th to last day of the month. Well, kung titingnan niyo kasi ang inyong kalendaryo, ang original pension crediting date ninyo is April 16. Yan po kasi natapat sa araw ng Huwebes. Hindi naman po yan pula, hindi holiday, at hindi din po natapat sa weekend. Kaya asahan natin ang pension regular crediting. No? Walang pagbabago. In short, hindi makakaapekto ang Holy Week sa inyong pension crediting mga second batch kasi ang layo, no? Ang layo po sa Holy Week, which is April 2 to April 5, no? Ang inyo kasing petsa, ulitin ko, na pension crediting schedule is April 16, araw po yan ng Huwebes. So ito lang talagang mga first batch ang maapektuhan tentative dito sa Holy Week ng April 2026. Pero sana no ay sana i-declare na holiday ang April 1 para ma-advance ang pension ng April ng ating mga unang batch. Para kahit pa paano may magagamit sila, no? May magagamit kayo mga first batch kung uuwi kayo ng probinsya, no? May magagamit kayo sa long weekend dahil sa Holy Week, no? Kahit pa paano ay meron kayong makukuhang pensyon panggamit na po sa inyong mga gustong bilhin o gustong puntahan, no? Magbabakasyon ba kayo, no? During this Holy Week 2026 mga ka-vlogs. Pero ano't ano pa man yan, no? Tandaan natin na ang pag-unita sa mahal na araw, no, itong Holy Week po ay ginugunita natin. Importante talaga ang pag-alala sa sakripisyo na inalay po ng Panginoong Hesus para po sa sanlibutan, para sa atin, para sa ating kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Yan po ang mahalaga mga ka-vlogs. Kaya naman ha, ano po yung komento traction sa balitang ito? Umaasa ba kayo mga first batch na gawing holiday ang April 1 para maging advance ang inyong pension crediting for April? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilagay ng buong pangalan at kung tayo saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click niyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.